ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ni Mayaw ni ka, ka, o Ginoo. Unya nangutaan na kang Jesus ang mga tinun-an nganong nag-ingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga si Elias maoy mo anhi pag-una. Si Jesus mitubag, si Elias una gayod nga mo anhi ug andamon niya ang tanan. Apan sultihan ko kamo mianhi na si Elias. Apan wala mo ila kaniya ang mga tao. Hinunua ilang gibuhat kaniya kutob sa ilang gusto. Sa samang paagi ang anak sa tao ila usab nga pasipadaan. Unya nakasabot ang mga tidun-an nga nagsulti siya may tungod kang huwain nga magbubunyag. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, o Kristo. Please be seated. Magandang tanghali, bayan. So, ngayon ay nagpatuloy ako sa catechism natin. At yung ebanghelyo natin, i-discuss ko sa live natin. Bakit importante si Prophet Elias sa buhay ni Kristo? No? So, mag-special na lang ako mag-share sa ebanghelyo dahil ang ganda ng ebanghelyo. Pero nandito na tayo sa third point sa pinapromise ko sa inyo na series of catechism on the wound of ignorance. Ang unang punto na share ko na nung isang araw, sin is the wounds of ignorance. Yung kasalanan natin is the wounds of ignorance. Second points na inelaborate ko nung isang araw, sin deepens our ignorance. Nandito tayo sa pangatlo. Ito yung pangatlo. The third points. Error begins in perception and memory. Ito yung pangatlong punto. Ulitin ko ha. Error begins in perception and in our memory. Sabi ni Saint Ibacreus Ponticus, every sin begins as a thought. Ano? Every sin. Magsimula yan sa isipan, sa ating perception, sa ating imagination, sa ating memory. Yan ang third point. Yan din ang rason na wounded tayo. Bakit wounded tayo by ignorance? Because of the concupiscence. Because of the original sin done by our first parents, Adam and Eve. Highlight at magbigay ko ng mga example mamaya. What you feed your mind shapes your conscience. Ano yung laging linagay mo sa isipan natin, shape our moral conscience. Nag-shape siya sa ating konsensya. Yung konsensya natin is the voice of God. So evil begins in the imagination. Dito tayo sa biblical quotation. Genesis chapter 6 verse 5. Every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Bakit? Lagi natin nagagawa yung hindi natin gusto. Bakit? Because behavior, our character was corrupt. Diba? Hindi natin gusto na nakawin yung pera natin. Pero tayo din ay corrupt. Hindi tayo bubuto kapag walang padangog, walang uwan-uwan. No? Because we are corrupted also. Because thoughts were corrupted. You cannot change your reality by not changing first our mentality. Di na ito mausab ang realidad kung di na ito usbon ato mentalidad. Okay? Mababago lang lipunan natin when we change our perspective, when we change our worldview. Sabi ni San Pablo, baguhin nyo yung sarili nyo sa pamagitan ng pagbabago una sa ating kaisipan.
Romans chapter 12, verse 1 to 2. Sabi naman ni Kristo sa Matthew, dito muna tayo sa Biblical Foundation bago yung specific example para maintindihan natin itong third points of the wounds of ignorance. So, ang highlight natin is the wounds of ignorance. Nandito yan sa dominion ni Father Chad Rifferger. Sabi ni Kristo, "For out of the heart come evil thoughts." So, nagsimula yung lahat ng mga evil things in our environment coming from our heart, influenced by our thought. Murder, adultery, sexual immorality, thief, false testimony, slander. So dito mga kapatid, Jesus highlighting that sin starts as a thought in the heart. Kailan magsimula? Sa isipan natin. Sabi naman ni James, ni Apostle James, James chapter 1 verses 14 to 15, sabi niya, "Each person is tempted when they are dragged away by their own desire. Then desire when it has conceived," yung desire natin na evil, "gives birth to sin." So, malinaw na malinaw. Sin begins when desire conceives. Yung desire natin, kung makonceive na sa isipan natin, doon magsimula ang kasalanan. Example, sa sinabi ni Kristo, Matthew chapter 5, verses 27 to 28. "Everyone who looks at a woman with lust has already committed adultery in his heart." So, isipan lang. Ang dami nagkasala ng adultery. No? Sa isipan lang. Oh. Hindi ka nakasala. Literally, sa asawa mo, hindi mo iniwan yung asawa mo, pero ang dami mo namang ina-appreciate. Ang dami mo nang tinitingnan sa social media. It is a sin of idolatry. Nagsimula yan sa isipan. No? So the act began in the thought. So yung, kahit hindi natin ginawa, nagkasala tayo ng adultery. Noong una, yung pagkaintindi ng mga tao sa adultery, iwanan mo at meron ka ng iba. Adultery yon. Pero si Kristo, nagsimula po. Error begins in our perception, in our imagination, in our memory. Yan ang sabi sa ating banal na kasulatan. So dito mga kapatid, ano yung dapat natin bantayan? Dahil yung may kaaway tayo, may demonyo. Demon, ano yung trabaho ng demonyo? Demons exploit our imagination, memory, to distort judgment. Para ma-distorted na yung ating decision. Before choice is made, before we decide, our mind is being corrupted, being distorted, being twisted by our enemy. So, sabi ni sa isang sayings, Proverbs chapter 14, verse 12, "People perceive wrong, but think they are right." Yung dami natin dito. We perceive that it is right, but it is wrong. Example itong vote buying. Para natin tama ito, pero may tama na tayo. Salamat sa Diyos, may 3 na huli. May 4 pang huhulihin, 7 lahat. Dahil pinafile na natin ang kaso. Because it is not right. It is not morally right. It is a sin. Not only a sin, but it is illegal. But we accepted it as right. Yung hindi tumanggap, yun pa yung mali. Malkansi ka.
Bakit hindi mo tinanggap? Na-bless yung leader. Totoo, hindi. So, error begins in our perception. Corruption begins in our perception. So, grabe yung grabe yung challenge nating lahat. Itong corruption na nakita natin, it's just a visible manifestation that our mind is very corrupted. Our imagination and memory is very corrupted as a Filipino people. We are corrupted in our mind. Di ba? Patuloy tayo. Ibibigay ko yung mga example. So, sabi sa Bible, Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way that seems right to a man, seems right, parang totoo sa isang tao, parang tunay, but its end is death. No? Parang bitag. Totoong pagkain, pero trap pala. Kung mag-poison ka ng mga daga, di ba 90% tunay na pagkain? 10% racomen. Nag-enjoy ka naman. Tunay ito na pagkain. Pero nakain mo na yung racomen. Patay! Ganon din. No? Error begins in distorted perception. Ano itong distorted perception? Seeing but not perceiving. Ano? Seeing but not perceiving. Hindi mo naintindihan. Nakikita mo, pero hindi mo naintindihan. Sa awitin pa, buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha. Because our error, our sinfulness begin in our perception and imagination. Corrupted memory, forgetting God and His works. Corrupted na yung memory natin. Ang memory natin is corrupted na. Tingnan nyo, ilan ang presidente na bilanggo? Hindi pa rin tayo natuto. Sinong nagbuto sa kanila? Sino? Tayo din. Makipag-away pa tayo. Marcos. Linik ko. Makikaway pa tayo. Then anong nangyari? Our memory also is corrupted. Not only our present perception is corrupted, as well as our memory. Di ba? Alam na natin na diktador yung tatay niya. Pinipili pa rin natin. We never learn from history. History repeats by its own. Why? Our memory is corrupted. Uy, totoo hindi? Ang ganda nito, no? Before you blame the leader, please blame your memory first. Please blame and corrected first your perception. Dahil tayo nagbuto dyan. Uy, Marcos resigns. Sino ba nagbuto ni Marcos? 31 million. 31 million ba yan? So ngayon, pupunta naman tayo sa sa kalsada. Marcos resign. No, Marcos resign. Hindi namin nagustuhan yung pag-lead mo. Sino bang nagbuto sa kanya? Di ba? Because our memory is corrupted. Uy, totoo, hindi. And then, sa sunod na araw, bubuto pa rin kayo. The same with Marcos. Because our memory is corrupted. Not only our memory of the past, but our present perception is being corrupted. So, anong gawin natin? So, susunod na at the end of the series of catechism, magbigay tayo ng ano yung dapat gawin natin. Ito yung mga nangyari sa ating lipunan. So dito tayo sa
practical na mga example. Spiritual warfare begins in the mind before it reaches to the will. So, nagsimula sa ating intellect before it reaches to our will. Ito yung dalawang higher faculty natin ng tao. Intellect and will. Ano yung higher faculty natin? Ano yung faculty? Our capacity to rationalize and to have a decision. Will. Intellect and will. Ano yung higher faculty mo? Intellect and will. Pero ang unang inatake ngayon, yung intellect natin, being corrupted through our imagination, memory, and perception. Naintindihan niyo ako? Baka hindi kayo nakasunod sa akin. Ano ba yung perception na yan? Ano ba yung higher faculty? So dalawa, yung higher faculty natin, yung intellect natin, pag-unawa, at yung decision natin, yung will natin, to choose which is which. Ano yung pipiliin natin? Okay? Dito tayo sa practical example. Dito na tayo sa practical example. Watching immoral movies. Manood tayo ng immoral na movies. Mga barkada. Isa sa mga pasyente namin dito na possess. Na-liberate na sana. Yung anak niya nanood ng mga bold movies. Kasama pa yung mga classmate niya. Saan? Doon sa bahay nila. During exorcism. Yung nanay niya na possess, nabalikan. Sabi ng mga demonyo, nakabalik kami sa katawan niya, Darwin. Dahil yung anak niya na lalaki, altar boy pa. Nanood ng pornography sa bahay niya, kasama pa yung kanyang mga kaibigang altar boy. Uy, hindi namin alam yon. Nung na-interview namin at na-contact yung anak, totoo. At ano nangyari mga kapatid? Ito po. What we feed, the imagination influences our conscience. And a teenager watches movies full of lustful thought or violent scenes and start to think such behavior is normal. Okay lang ito. So anong mangyari sa mga anak ninyo? Gagmay pagtutoy, dagko nagtiyan. Sigsakay-sakay sa iyang uyab. Jing, 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 jing. Jing, 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 jing. Na jing, 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 jod. Gamay pa kay tutoy, dako na kay tiyan. Uy. Because, normal na naron. Uy. Sa una, magpakasal, dako ang buwan. Karon magpakasal, dako na ang tiyan. Di jud magpakasal. Kaya gamay pa ang tiyan. So, yan example. Memory, ang sabi dito, what we feed, the imagination influences our conscience. So, marami sa atin na hindi na nga mangumpisal eh. Receive na tayo ng katawan ni Kristo without confession. Dahil ito yung ginawa ng ate ko. Ito nang ginawa ng kuya. Ito na gawain ng aming mga kapitbahay. Normal na po ito. May mga klase ako. Sabi niya, may bago akong skandal. Sabi naman ng classmate ko, pakita, ipasa mo sa akin. Dapat skandal, hindi tayo manood dahil skandal. So, ano nangyari sa lipunan natin? Yung skandal ay hindi na natin skandal. Normal na natin. Totoo, hindi. Patuloy tayo. Another example. Listening to gossips. Someone constantly listens to rumors and begins to mistrust friends without reason. Bigla ka na nagalit sa isang tao kahit hindi mo siya kilala. Yun po. Error begins
in our perception. Ano ba? Kahit hindi mo pa siya nakausap, kahit hindi mo pa siya na personal na napakinggan sa kanyang side, galit ka na sa kanya. Minura mo na siya. Uy. Yan. And then, grabe na yung bias mo sa kanya kahit hindi mo pa siya na kausap. Bakit? You keep on listening to the marites. We keep on listening to the Mirasols. Nagkuyog ba po marites o si Mirasol? Nagtapad pa. Repeated exposures shapes judgment, shapes our memory, leading to false perceptions. Kahit hindi mo pa yan na kilala dahil sa mga rumors, masama na yung tingin mo sa kanya. Makarelate kayo? Uy. Bias ka na sa kanya. Okay? So yan ang example. Error begins in our perceptions, in our imagination, in our memory. Obsessing over grudges. Ito po. Obsess ka. A person keeps replaying an insult. Ini-insult ako sa kapitbahay ko. Galit na galit ako. Araw-araw, gabi-gabi, galit ka. Makita mo sa Facebook. Or betrayal in their mind. Yung betrayal sa asawa mo, paulit-ulit. Buhay na buhay sa memory at sa perception mo. Hindi mo siya mapatawad. Obsessing over grudges. Nakabawas ako. Yan po, error begins in our perception. And the following day, nangabit ka rin. Yes, nakabawas na ko. Nalipay pa. Nasatisfied ko kay nakabawas ko. Ningon ang bana. Darling, pangitag laki, darling. Sabi mo kung pangitag laki, duha darling, ako ang usa. Ganahan po laki. Ano pa? So dito mga kapatid, memory and imagination focus on the wrong, twisting our emotion, twisting our decisions. So it is better to decide not based on emotion, but based on principle and truth. Mas mabuti, para mag-guided tayo, let us decide not based on fear, not based on hatred, not based on anger, but based on principle and truth. Amen? Example ngayon, nagagalit ka pa, Father, sa mga politiko? Wala, hindi ako nagagalit sa politiko. Hindi ako nagagalit sa leader. The decision to file a case is based on principle, based on legal principle, para matigil na ang vote buying. Not because of hatred, not because of revenge, not because of anger, but because of legal principle and truth. Amen? Yan po yung simula sa corruption eh. Okay? Sunod. Second to the last. Bullets. Daydreaming about greed. Ito po. Ito yung mga precise example. Someone imagines getting rich quickly by cheating. Then start rationalizing small dishonest acts. Example, nagtitinda ka doon sa merkado. Yung timbangan mo ay lisuonin mo gamay. Ayan, rationalizing small dishonest acts. Example, sa government, may time in, may time out.
Hmm, kahit ang time in mo alas 10, sasabihin mo yung kasama mo, i-time in na ako. Mauna ka sa akin ha. I-time in mo ako ha. Bukas ako naman ang mag-time in sa'yo. Puli-puli lang tayo ha. Yan, greed, corruption, to accumulate more wealth by doing dishonesty. Okay? Mas mabuti na gagawin natin lahat kung umangat ka man dahil yan sa honesty natin. The mind practices sin before the will chooses it, making bad decisions easier. Tingnan mo yung mga klarong-klaro na mga politiko na nangawat sa ating panudlanan sa bayan, sa pera ng bayan. Grabe. Wala ako. Hindi ako nagnakaw. Biktima lang ako. Feeling victim na. Sa sunod na araw, maraming masakit na mga politiko. Yung connected sa flood control. No? Sasakay na yan ng wheelchair. Ay. Panghuli. Social media envy. Yung social media natin, Facebook. Relax lang kayo ha. Dahil may nag-react na, hindi pa tayo nagsimula, no? Example, social media envy. Constantly strolling through curated posts creates envy, resentments, or false comparisons. Dahil sa makita mo sa mga Facebook, grabe na yung aking classmate. Grabe na. Ako, walang-wala. Ako, ultimo. Sila, engineer na. Sila. Grabe na yung success nila. Grabe na yung achievement nila. Ako, grabe ang hirap ko. Kahit pang load sa wifi, wala. Yan. Mag-ingat po tayo dyan ha. Because, din mag-gather tayo mga reunion sa mga classmate. Hindi ako pupunta dyan. Ako lang mahirap. Ako lang hindi successful. Ako lang mahiyain. No? Bakit? We perceive it, the social media envy. Yung inggit natin, ang naghari. Paano natin ma-counter ito? Let us appreciate our classmates. Thank you, classmate. Naka-achieve ka nining maong nga posisyon. Congratulations. Ako ay ordinaryo lang. Pero kontento sa buhay. No? At yung mga post sa Facebook, mag-intensify sa ating anger, sa ating hatred. Mag-ingat po kayo ha. Baka akala natin tao yung kalaban natin. Hindi tao yung kalaban natin. Demonyo. Demonyo na sa likod sa mga politiko. Demonyo na nasa likod mo. Tingnan mo yung likod mo. Yan. Nakikita mo na. Yung demonyo sa buhay mo. Wait lang. So yung kaaway natin hindi yung politiko. Yung kaaway natin hindi yung mga leader. Yung kaaway natin ay hindi si Marcos. Yung kaaway natin ay hindi si Duterte. Yung kaaway natin hindi yung mga politiko. Alam nyo sino yung kaaway natin? Ang demonyo. So, yan po ang third bullets of the wounds of ignorance. Ulitin ko ha. Errors, sins, begin in our perception. Hindi mo nagustuhan yung taong yan. Kahit hindi mo alam ang buong pangyayari. Because sin, error, begins in the mind. Sa sunod na araw, i-elaborate ko po itong pang-apat. The fourth bullet of the wounds of ignorance. The will forces the intellect into error. So dito, di ba, dalawa yung higher faculty natin, intellect and will. Sa third, nagsimula yung kasalanan sa intellect. Ngayon, sa pang-apat, yung will naman natin, will forces the intellect to error.
Grabe, no? Una, ang ini-influence yung intellect. Pangalawa, yung will naman. Ito yung pinakadelikado. So, i-discuss natin sa sunod na araw. Okay? The fourth bullets of the wounds of ignorance. Palihog tindog